There's no stopping the country's hottest celebrities. You see them everywhere, in the movies, television shows, magazine covers, and in almost all product endorsements. Selling like hotcakes, you ask? Oh yes, that's according to the August issue of Yes Magazine. Ito ang mga artista na ranked accordingly dahil sa kanilang kinita. At inalam na talaga namin kung ano nga ba ang net worth. When it comes to their earnings, there are no discounted prices or price reductions. Only whopping price tags of talent fees we can ever imagine. Under strict monitoring and quality control, here's a list of celebrities who made it to the top 20. Derek Ramsey and Ay de las Alas, Michael V. and Jericho Rosales, Bea Alonso, Gerald Anderson, Ding Dong Dantes, Ryan Agoncillo, Casey Concepcion, Boy Abunda, Angel Locsin, Ann Curtis, Vic Soto, Julian Santos, Sara Geronimo, Robin Padilla, Kim Chu, Marian Rivera, the Legaspis, Soren Carmina, Mavi and Cassie, Piolo Pascual, Sharon Cuneta, John Lloyd Cruz, Chris Aquino. Different seasons, different reasons. Ito raw ang batayan sa pagpili ng mga artistang pwedeng mag-endorso ng anumang produkto. Season by season yan. For instance, sa ngayon, isa sa pinaka-top endorsers natin ay si Ryan at ang kanyang asawang si Judy Ann at ang kanilang anak na si Johan. Hindi ba dahil sila ang sumasakatawan ng makabago na bata at masigasig at buhay na pamilyang Pilipino? Honesty is the best policy pa rin, diba? Kailangan tapat ka dun sa ginagawa mo. So, sumiswerte lang na napapansin yung ganong attitude towards work. So, siguro kaya nabibless. Masyado lang talaga kaming blessed ng pamilya namin, at pinagkakatiwalaan kami ng mga produkto na i-endorse ang mga products nila. Nakaka-overwhelm, nakakataba ng puso tuwing may tumatawag para kunin ang services namin. Well, I guess, dahil ang tao naghahanap talaga nung mapagkakatiwalaan. Siguro, siyempre bias ako, pero siguro ang tingin nila kay Sharon at nakikita nila kay Sharon ay totoong tao. At yun, tunay, may kredibilidad, may integrity siguro. Sabi nila dahil daw ako, parang kaibigan mo lang ako. They use the term like everyman. Parang everyman yung tinatawag nila. I'm very, kumbaga medyo accessible yung personality. Ang tao daw, ang Pinoy lalo na, makikinig siya sa kung sino ang kakilala niya. So pagkaibigan niya nag-endorse, makikinig siya. Ang artista, kasama pala doon sa kinikilalang kaibigan ng tao dahil araw-araw nakikita nila sa TV, parang kaibigan na nila, kilala na nila ng personal. The choice of an endorser is very important. The primary or the most important reason is to make sure that the values, the image of any endorser is consistent with the equity of any given brand. So hindi kami pipili ng ambassador or endorser na hindi tugma doon sa whatever we want our brand to be known for. Important, especially nowadays, na ang pagbenta ng isang produkto ay dependent kung kanino mo ina-associate yung produktong yon, lalo na sa isang merkado na napaka-crowded at napaka-highly competitive. With the seemingly countless products the celebrities endorse, each product has its own suggested retail price. But these celebrity endorsers also have a big price to pay. Malaking responsibilidad ang maging isang endorser, but then again, nakakataba ng puso kasi ibig sabihin, naniniwala sila na kaya mong i-promote yung product nila at kaya mong dalihin. Basta ako, pag may ina-endorse ako, mamahalin ko yung produkto ko and alam ko na siguradong garantisado yung produkto na binibigay ko. Dapat mapili. Una-una, dapat ginagamit ko yung produkto. Kasi parang lang yan eh. Lalo na sa barkada ko,
alaskado ako pagka hindi ko ginagamit yung produkto, di ba? Kasi syempre, unang-una magtatanong sa'yo pag lumabas yung commercial mo, yung mga barkada mo. Tatanungin ka, okay ba yan? Both company and you may maayos na usapan para maiwasan ang mga hindi magandang pagkakaunawaan. And maintain, I guess, really maintain a clean image. Congratulations! Yes, diba? Chris Aquino, imagine, siya pa rin ang number one. Siya pa rin ang number one. Kahit saan ka tumingin, kahit anong istasyon, siya lagi nandun. Si Zoren at saka si Carmina at ang kanilang mga anak, ang dami-dami nyo rin endorsements. Oh, the kids are so cute. Well, tsambahan lang talaga actually kung babagay sa'yo yung produkto or hindi. Pero in our case, pag meron nag-offer ng isang product, tinetest muna namin sa bahay kung talagang gusto namin. And we have to ask the kids kung gusto nyo ba to? No, Gusto nyo ba yung lasa? especially with kids involved. Kasi yung mga, the adults can be more tactful, di ba? Pero yung bata, baka ang pinaka nakakahiya is during the shoot, pag pinatry na yung produkto, sasabihin, I don't like! May nangyaring ganyan. May nangyaring ganyan. Hirap na hirap sila doon sa bata. Kasi pinapainom sa kanya, hindi lalabas niya. Talagang pero kita mo na may commercial, talagang parang ine-endorse nila. So, sino mas malaki kita, yung anak mo or ikaw? Actually, umuutang ngayon ako sa anak ko. Paggabi kausap ko siya. Totoo yan, yung pag-endorse ng produkto, parang politika. Pag nagustuhan ng bata, ibubulong kay tatay at kay nanay, yun ang susundin ng magulang, di ba? It's true. Correct. Ads have real power and it's actually the role of an endorser is very important kasi sa dami ng produkto, yung mga taong bibili, nalilito na kung anong pipiliin. So when they can relate to the star that's endorsing the product, mas madali Tulad mo, nilang pumili. champion, di ba? Kaya yan ng power score. Alam mo dati, kapag... Actually, yan ang ginagamit namin. Tita Dolor, sa totoo lang, alam niya yan. Alam dati naman, kapag may TV commercial ka sa isang artista, sobrang big deal yun, di ba? It's like, it's such an honor. Now, billboards is almost equally as important. Kung may billboard ka sa EDSA, grabe, laki talaga ng bagay. Pinatanggal nga lang. Kasi nga may bagyo, di ba? Hindi. Ay, hindi. Talagang hindi dapat silang nilalagay dahil sobrang pagpapakita ng katawan. Yan. MMDA. Hindi, kasi kakarating ko lang ngayon ay, tapos napansin ko dun sa may EDSA, wala nang billboard, tiklop lahat. Tinanong ko si Richard, sabi niya, kasi may bagyo. Hindi lang pinahaba ni Goma ang usapan. Okay, congratulations sa lahat ng Congratulations sa lahat ng top endorsers. Okay, kamustahin natin si Dali dahil si Dali ay marami pang baon. Maraming celebrities ang naka-rubbing elbows ni Mr. Fu sa event ng Yes Magazine. Ano naman kaya ang mga tinanong niya na ikinaloka nila? Panoorin natin sa Paparazzi with Mr. Fu. Eto na yan. Veil ko na ang cover ng Yes Magazine kung saan pumili sila ng 100 most beautiful stars. Eto na ha, ako mismo mag-unveil ha. Bongga. Go! Ako ang cover. Taray, edges ko lang yan. Dahil dyan, kilalanin natin mga fellow beautiful stars ko. Ganon! Diba nga? What makes you beautiful? Siguro kita ko, joke lang. I-rank mo yung sarili mo pang ilang ka doon sa 100? 67. What makes you beautiful? My eyes. Bakit anong sabi ng eyes? They say na expressive daw yung mata ko. Although hindi ko nakikita yun. Sample nga, paano expressive na eyes? So kung bibigyan ka ng title, anong title ang gusto mong makuha? 100 most beautiful. Anong corona ang gusto mo? Gusto ko yung gawa sa flowers. Malay mo mag-invento Miss Outer Space. Ikaw na. Ako, sa tingin mo maganda ba ako? Yung buhok niya po parang mais eh. So hindi maganda pag mais ang buhok? Hindi po maganda. So ano gagawin ko sa buhok ko? Yung konti lang, yung ganito. Hindi ganyan may po buhok nyo. May kulay black, may kulay yellow pa, ang gara. Diba? Ako na. Natas ka. So tatanong ko lang, anong waistline? Hindi ko chine-check eh. Hindi ko chine-check. Kumakain ka ba ng kanin? May kanin ba sa bahay niyo? Meron kaming bigas. Marami kanin. O eto, meron daw kasama sa listahan ng 100 most beautiful. Oo. Kasama ka pala sa listahan? How true? In-scam ko. Kinakarir mo ba talaga ang pangalang Empress kaya ka nagpapaganda? Pwede rin, oo. Baka pwede mo na i-elevate. Ano ba mas mataas sa Empress?
Wala na, yun yung pinakabataan. The box office king and a really nice boy, we at Yes like very much. Pero nagtatampo ka raw kasi hindi ko nilagay sa cover. Okay lang naman, kapangalan ko naman, si John Lloyd. So ano naman ang reaction mo na bago i-unveil, akala ikaw? Sa mga nag-akala na ako, maraming salamat. Baka kulang lang kayo sa tulog or sa iodized soul. Dahil dyan, gayahin mo yung post si John. Ano ba yung John Lloyd? Japangan pa rin eh. Ako ba, hindi mo babati ng happy birthday? Birthday mo ba? Hindi. Bakit ka beautiful? Sabi nga ni Miss Joanne, dinidescribe niya na hindi lang conventional beauty ang nagmamatter ngayon. Kahit kung may susundin, baka wala tayo sa listahan. Hi, kahit hindi ako nakasali sa 100 Most Beautiful Stars, feeling ko naman beautiful pa rin ako. Oo. Next year na lang ako sasali. Gagawin daw nilang 101 para kasama. Diyos. Ito ang inyong Mr. V para sa Paparazzi Showbiz Exposed. At yan ang ating paparatsada. 101 na lang. Next Para take, sali na to the rescue. Ogie Alcacid, ipinagtanggol ang asawang si Regine Velasquez kaugnay sa pagtukoy ng songbird na superstar ang kapamilya singer na si Angeline Quinto. Ito at iba pang issue tungkol sa OPM at sa kanyang pamilya. Mamaya na! Sexy's back! Matapos mamayagpag bilang mga sexy stars noong dekada 80, ano na nga ba ang naging buhay at kapalaran na Pia Moran at Liz Alindogan? Alamin ang exclusive interview sa kanila sa Paparazzi Special Report.